Sa ngayon po kasama natin si Police Chief Superintendent Jonardo Carlos, ang hepe po ng Public Information Office at tagapagsalita ng PNP. Sir, magandang hapon po sa inyo. Yes, Jiggy, magandang hapon sa lahat ng nanonood ng inyong programa. Apo, sir, dito sa kanina dinala na dito si Nobleza at saka po yung miyembro ng Abu Sayyaf. So, paano po? Kinulong na ho ba nasa custodial center ng mga ito? We cannot state the location, but definitely ay mayroon hong mas malalim na pagtatanong sa mga high risk detainees na to upang malaman natin yung their involvement dito sa not just sa Bohol but ano pa yung naging partisipasyon nila sa terrorist group na Abu Sayyaf. So ongoing po yan. Apo. Sabihin mula po kanina hanggang ngayon ay yung tactical interrogation sinasabi, tuloy-tuloy pa rin yung investigation? Yes, para mas malalim yung ating investigasyon sa partisipasyon ni Superintendent Nobleza, kasama na ni Dongon at ng nanay nilang si Judith. Opo. Doon sa mga ulat ho na lumabas ay isa si Superintendent Nobleza sa mga naatasan na magtanong kay Dongon nung ito'y nahuli. Papaano hong nakalabas at nakalaya ulit si Dongon? May background ho ba kayo dito? Yes, yun nga ang tinitingnan natin kasi suspect itong si Renelu Dongon doon sa pambobomba sa Cagayan de Oro. I think this is a 2013 case. But during the investigation, yung tactical interrogation, isa nga sa nakaka-access ay si Nobleza, si Superintendent Nobleza. That time ay nasa intelligence siya. So, yun, titingnan natin kung merong pagkakamaling nagawa, kaya nagkaroon ng pagkakataong makalaya o ma-dismiss yung kaso laban kay Dongon, itong nakakabatang si Dongon. Opo, yung pong background ng career ni Superintendent Nobleza, galing siya sa intelligence group at may mga pakahaka o usap-usapan na maaaring posibleng DPA po siya ng ASG ng PNP. So, ano po ang pananaw niya rito? Well, wala ho kasing case ops, sabi nga po ni Chief PNP, authorizing such operation. So, kung titingnan natin yung kanyang career based on the PDS, technical service siya, crime lab siya, technical service. Yung kanyang pagpasok sa serbisyo ay technical service. Yun nga, yung tinitingnan ngayon, wala bang binayolate na policy kaya napupunta siya sa mga operational units such as IG or Intel. And then yun nga rin po yung kanyang participation sa AIDG. Kasi bago ho siya nailipat papunta ng Davao, bumalik sa mother unit na crime lab, nanggaling siya sa na-dissolve o defunct AIDG. So yan, isa rin ho yan sa isang titingnan ng atin pong ginagawang tactical interrogation. So makukumpirma lang yon yung usap-usapan na depenetration agent siya kung meron pong lulutang na opisyal at magsasabi itong operation na ginagawa niya. Tama po? That's not true kasi wala nga hong case plan. The approval must be from the office from the Chief PNP. Ibig sabihin, they blinded our boss. Yun ang implication niyan kapag meron hong ganong mga etong sinasabi nating posibleng role. Right now, we put it on face value on what she's doing there in the company of a known member of ASG and the mother-in-law of 4 high-ranking, high-profile ASG leaders. Yan po ang what we have now. Yung mother-in-law po ng mga miyembro na Abu Sayyaf na yun, nasaan na po yun? Sa Panglao pa rin? Sa Bohol pa rin po? Consider din po siyang high-profile detainee kasi ang interest sa kanya magiging mataas dahil nga doon. At tinitiyak ho natin, unang-una ay ang seguridad nitong mga to. Kaya nilipat natin sila sa Krame where we feel na eto mas secure po sila kesa doon sa police station. Napakalaking bagay na nahuli sila ng buhay para sa intelligence value. So, sa tingin nyo marami kayong mapipigang impormasyon sa kanila? Sa tingin ho namin meron po. Our investigators, our intelligence officer will be able to get this information from the high-risk detainees. May trace na ho ba yung mga pampasabog na nakuha sa Panglao, sa apartment nila, kung saan ho nanggaling o kaya saan binili itong mga ongoing po. It is now at sa level po ng investigador ng PRO 7
at ng Provincial Office ng Bohol. Aha. Sila po ang nagsasagawa po niyan. Opo, may iba naman ho ko doon sa ASEAN. Ano po, yung threat ng mga terorista dito po, paano nyo hinahandle? May mga gagawin pang jamming ng signal sa oras po ng mga importante mga meetings po? Wala naman pong specific information or threat directed towards the hosting of our ASEAN Summit. Itong Senior Leaders Meeting, 26 April up to 29. So, Sunday pa lang, we already had our send-off and deployment. 40,000 plus government personnel from 21 agencies. Yung PNP po, we are providing about 27,000 plus PNP personnel, including our logistics and making sure na yung ating deployed na mga PNP personnel in command and control activities, yung sa security post nila, napapangalagaan natin. Yung pagkain, yung checking kasi nga ho mainit, we are also looking na wag naman ma-heat stroke itong ating mga personnel na to. So full support po si Chief PNP, logistical, personnel, at yung pong nag-handle po doon sa ating multi-agency coordinating center, and our task force chief head is coming from the PNP po. Opo, panghuli na lang po ito. Tinitingnan ho ba ng PNP yung anggulo na maaaring magsagawa ng rescue yung mga Abu Sayyaf o yung mga teroristang grupo dito sa tatlong high value na mga prisoners po ninyo o detainees po? That's the very reason na nilipat natin sila dito sa Campo Crame, kasi yung security natin dito mas mataas. So, if they do that, I don't think they'll be able to do that inside Camp Crame. Apo, panghuli na lang po yung sa pagiging vigilant po ng mga kababayan natin upang maiwasan itong mga pag-atake na ito. Yes, unang-una, ang talaga hong nagbibigay ng impormasyon yung taong bayan, kung meron ho silang napapansing kakaiba o may impormasyon ho silang nakukuha, ito ho ibigay kagad sa otoridad, sa pulis, sa sundalo, sa iba pa hong ahensya ng gobyerno para maibigay ho namin yung karapatang aksyon. Wag ho natin ikalat, especially kapag yung kung kani-kanino lang natin binibigay, it will cause confusion and panic. Let the authorities handle it. Diretso na. Diretso na po. 911, anything. You dial 911, it's an emergency. You feel unsafe, you call 911, we will take the necessary action. Apo, salamat po sa pagkakataon, sir. Si Police Chief Superintendent Jonardo Carlos, ang hepe po ng Public Information Office ng PNP. Salamat po.